nakita ko po yung platform of government ng ating party list, ang action dapat, ay talagang lahat po ay binibigyan ng importansya. Katulad nga po, itong tungkol sa mga persons with disabilities, sabi nga nila, talagang kung may poorest of the poorest, ito po naman yung pinakamatindi ang disadvantage niya, yung pinakaano niya. Dahil nga po doon sa doble niya. Katulad ko, senior citizen na, persons with disability pa, multiple pa yung disability ko. Diba? Pero tinatry ko po na talagang pumaloob doon sa sinasabi ng batas. Opo. Ito requirements, ito yung lahat ng dapat gawin. Kaya po, Sarah, tama yung sabi ni Sir Ray, no? Na yung sa sarili pa lang natin ay gampanan natin yung ating responsibilidad para maging maayos at pagsunod natin sa batas. Si Atty. Bo naman, siyempre, bilang nasa legal practice, at siya rin ay may kapansanan na naparin na hindi naman po pwede, di ba, attorney, na dahil lagi na lang parang papaliwanag mo pa sa kanila na kayo ay merong ganitong kapansanan. Kasi ang hirap din po para sa bahagi ng mga may kapansanan na aparent, kita na, tatanong pa, may kapansanan ka ba? Di po ba? So, ayun, kung meron pa po kayong pwede nating sa kwentuhan nating ito, ay mapagbigyan po natin ng legal solution at ano mo pa mang solusyon yung dapat para mapigilan na po ang pagkalat ng mga fake IDs at yung mga hindi lang po fake IDs na kumakalat kasi po mas marami yung fake persons with disabilities. Diba? Correct. Attorney. Yes. Actually, ngayon ko lang nakilala si Ka Romel, no? Opo. Ito ang dapat sinusundan at dapat may matuto ang mga tao na may kapansanan sa kanya. Yes. Maraming taong buhay na habang yung in-experience niya yung buhay niya, parang patay. Kasi naawas sarili, may ganito, may ganyan. Yes. Di ba? Hindi dapat ganun ang pananaw sa buhay. Yes. Nandyan na yan. So the next thing to do is think of how to hurdle the problem. Di ba? Then become productive again. Biro mo, pag maging productive, siguro may kausap sa labas, lumalakad-lakad. Di ba? Hindi naman natapos ang buhay sa ganun eh. Yes po. Lakad lang. So that's a good lesson na ngayon nalaman ko. Si Ka Romel ang imahen ng isang taong bulag pero malinaw ang paningin. Kaya nga sabi ko po, para sa lahat, lagi kong sa broadcast ko, pag ako po yung nag-extra, hindi pa po tayo mag-extra. Marami pa tayong makukuha impormasyon kay Atty. Bo, kay Sir Ray, at kay Sir Warren regarding po paano natin maisasaayos itong sistema ng issuance of IDs ng persons with disability. Lagi ko po sinasabi, ito po inyong kaibigan, ang bulag caster ng bayan. Ang bulag na may kita. Yes. Kasi po, pero hindi pa po tayo tapos at tayo lang na i-share ko po. So, ayun po. Baka meron pang, alam ko, punong-puno ang inyong kaisipan para ma-share natin paano natin mapipigilan ang pagkakaroon po, pagkalat ng fake persons with disabilities at fake IDs po ng persons with disabilities. Mag-iba po yun. Fake IDs of persons with disability, ito po yung posibleng may disability ka talaga, pero hindi naman dumaan sa proseso yung pagkuha ng ID at hindi na-rehistro. Yung fake persons with disabilities, yun po ang mabigat natin problema.
Kasi ito naman po, ang mga fake persons with disabilities ay may kakayahan. Nasa kanila na po lahat. Marami po. Kasi yung paggamit po ng persons with disability IDs na monitor namin bilang mga advocates po ng mga may kapansanan. Ang karamihan po gumagamit po ng fake persons with disability ID ay mga well-off. Meron ka po isang buong pamilya, no? At tapos narinig ko nga kay Senador Gatchalian na yung 10 yata ang magkakabarkada, lahat may fake IDs, no? Ang gagawin, ina-avail po nila yung buti sana kung i-avail nila yung bibili sila ng mga pagkain o naman na pamimigay nila. Magandang motibo yon. Pero yung iraos lang po yung bisyo, pag-iinom, doon ginagamit yung mga fake IDs po ng persons with disabilities. Ayun po. Kaya, go ahead po. Kung ang tanong talaga kung paano i-control yan, it's in the local government duties na sila dapat gumawa ng solusyon dyan. Law enforcement, well, national law also. Alam ko meron talagang penalty yan. Kung wala, dapat lagyan ng penalty. Pero dapat may masampulan. Yes. May masampulan dyan, medyo titinuyan. Tama po. Di ba? Kasi, tsaka yung sample na, ito maganda. Ewan ko kung tama ko ikwento dito yan. Pero sige lang, kung saan babagsak yan, hindi ko alam. Doon sa China, minsan, early 2000, nagpunta kami opisina, andun ako sa Tiangge nila, dami talagang tao. Yung may nakita ako nagbebenta ng Tiangge niya, siya lang mag-isa sa tindahan niya. Ang daming dumadaan. Iniwan niya yung tindahan niya, pumunta sa CR, kailangan pumunta. Titingnan ko, merong dudukot dito, may pupuslit, di ba? Bumalik after 5 minutes, wala. Ang galing naman nun. Dito, simple na yan di ba? Okay. So, tinanong ko ngayon yung tour guide namin. Ito yung nakita ko. Bakit walang dumukot man lang? What is it? Talaga, yan ba talaga yung culture? Ay, dito kasi sa China, mahigpit yung batas. Pag nahuli ka nagnanakaw, may sandaling pag-imbestigasyon, pag talagang nakita nagnakaw ka, barilin ka, yung bala, bibigay sa pamilya para bayaran. Ganun raw sa kanila. Hindi ko ma-prove, pero yun ang sabi sa akin ng taga doon. Yung tour guide. Yung tour guide. Pero ang ibig sabihin, it's the strict enforcement of the law that controls their attitude. Pero iba talaga sa China. Yes. Hindi yan tayo, hindi yan kasing democratic natin. Yes. So do we want to follow that path? Depende yan. Or a lesser penalty. Or just to correct yung mga mischievous acts ng mga tao. Diba? Yung iba naman mischief lang. Baka isa lang. Pero yung iba naman talaga, nangiisa talaga. Kung makakaisa. So, yun po. Si Sir Ray? Sir, yung kasi, doon sa ibang bansa, takot yung tao kasi yung batas, kagaya ng sinabi ni Atty. Bo, na-implement, strictly implemented siya. Dito sa Pilipinas, subukan natin ngayon, doon sa social media, kailangan i-announce nila na pag nahuli ka, may kaparusahan. Pag nahuli ka na mimeke, mayroon kang kulong kung may batas yun na para sa kulong. Matatakot. May kagaya ng sinabi ni Atty., kailangan may masampulan. Yes. Doon sa lugar sa China, sinabi ni Atty., bukod doon sa strict compliance ng enforcement of the law, mayroon silang mga CCTV. Punong bawat kalsada noon, hindi lang dalawa ang nakaputok. So wala kang ligtas doon kung magnakaw ka. Matitrace ka. Dito sa Pilipinas, ganun din sana. So kailangan din natin, kasi kung may magnakaw dyan sa isang kanto, wala nang CCTV, walang trace. So hindi natatakot yung mga tao na gumawa ng krimen kasi alam nila walang trace. Samantalang pag may CCTV in every corner niyan, makikita, matitrace ka. Mahirap na
Mahirap na plano yung lalagyan ng CCTV at yung mga kongresista ayaw makitang mapasok sa mga lugar Kung na saan na hindi dapat. na hindi dapat. yung mga malakas yung, di ba, yung musika. Yun lang. Kakanta. Ang action dapat party list naman, pag pinalan po, talagang kita naman natin na talagang sigurado yung magiging yung hirap ng mga lahat ng tumutulong, voluntaryo, lahat dito sa action dapat ay magkaroon man po kami ng congressman, representative sa kongreso, ay hindi nyo po makikita sa ganung lugar. At ang pinag-uusapan namin ngayon dito ay tungkol nga po doon sa proliferation ng IDs, fake IDs ng persons with disabilities. So, siguro po ay dahil bahagi po ng plataforma de gobyerno ng Action Dapat ang yung tungkol nga po doon sa pagbibigay ng lalo na yung sa mga legislative agenda kami sa persons with disability ay talagang inaon po ang inaasahan na sakali pong maluklok ang ating sektor, ang ating action dapat ay meron po tayong isang representante o 2, 3 na magbibitbit po ng mga legislative agendas, issues ng ating pong sektor. Kaya bilang po yung persons with disability, kabuuan na po ng ating sektor ng yung lipunan. Tony, di ba? Ako gusto ko hiramin yung sinasabi, yung ginamit ni Magsaysay dati, si President. Ang ginamit niya, those who have less in life must have more in law. Di ba? Yan, dapat buhayin ulit because marami talaga nangangailangan ng tulong na hindi pantay. Yes. Dito sa ating gobyerno, sa opportunities given to our citizens. For example, si Senator Rocco dati, siya yung nagtanggal ng NCEE. Alice Extra. National College. Tinanggal yan. Bakit niya tinanggal? Kailangan malaman yung rason kung bakit. Kasi marami bumabagsak sa probinsya na mas marami bumabagsak kaysa Metro Manila. So napag-aralan yan na iba ang libro doon, iba ang libro dito. Iba ang access to information, to education. So tinanggal natin yan kasi hindi basehan na pag hindi ka pumasa, mahina ka. Nung tinanggal yan, tinemper nila yung exams, yung paano yung mga entrance exams sa colleges, mas magaling pa pala yung ibang mga taga sa probinsya. Diba? So dapat ma-realize na the law, yan ang example ng law na inequalize yung mga batang nag-aaral wherever in the Philippines. It must be noted also na napakarami natin dialects. Diba? So, kung ang libro lang English, mahihirapan yung iba talaga magbasa. So, dapat inaayos yan. Inaayos naman yata. So, I think nag-benefit naman maraming bata dyan sa pagtanggal ng NCEE. Yan, kasama yun sa advocacy ng action dapat Maganda po yan. to equalize the opportunity given to all. Yes. Ayun, napaganda. Talagang yung ating kwentuhan, sabi nga po, kwentuhan lang, pero malaman. At kumbaga, marami po na maipapaabot sa inyo na impormasyon tungkol nga po dito sa ano po ang gustong gawin na action dapat party. So, yan. At unti-unti po na ilalatag na po itong sa sektor ng may kapansanan ang hindi, kumbaga po yung pagkalat ng fake IDs tsaka yung fake persons with disabilities dapat mapigilan. Wala natin, isa lang problema fake IDs, hindi po fake persons with disabilities. Yeah, maganda yan. Di po ba? Oh. So, ayan, ano po yung ating pang pwedeng mabigay na
impormasyon po sa ating mga disadvantaged sectors, yung mga kakatawanin ng Action Dapat PH sa ating Kongreso, sa susunod na Kongreso. At para alam niyo po yung talagang nilalayon ng party list na ito, ang Action Dapat. Caromel, ito kukunin ko lang po yung adhikain ng Action Dapat. By the word, matinong gobyerno. Yes. Kung nagkaroon tayo ng matinong leader, magkakaroon tayo ng matinong gobyerno. So lahat ng nominees ng Action Dapat, walang bahid ng corruption. Lahat sila matitino. So ano pang hahanapin natin, sir? Kung ang leader natin matino, sana susunod hanggang sa baba matino, walang problema ang gobyerno natin. Mahirap. Pero kung susuko tayo, wala nang pupuntahan ng bansa natin. So ayusin natin, umpisan natin sa taas, gawin natin, ilaklok natin ang Action Dapat para magiging matino ang lahat ng mamamayan. Kasi sila yung imahen, sila yung magiging example Example ng tao bayan. Paano mo, kung ikaw leader, paano mo pasunurin yung mga tao mo kung ikaw ay isang tiwali? Di ba? Pero kung nakita nila ikaw ay matino, mahihiya silang gumawa ng kabulastugan. So, wala tayong problema kung matinong leader, matinong mamamayan, ang lipunan natin magiging maunlad. Yan lang po. Napakaganda. At yun po, kaya nga po ako, ilang beses ko lang po na kausap yung ating number 1 nominee, si Congressman Hernani Agsalud Braganza, ay nakita ko yung sa platform of government, siguro mag-isip nyo, paano nakita? Pero yun po, nakita ko dahil ako po ay nakakabasa through my apps sa aking cellphone at sa aking laptop. Ay ando po yung sinasabi nila, alam nila. Alay po ng marami na gustong maglingkod, alam lang sabihin, pero hindi nga nila po na nakita ano yung katatayuan. Kaya doon po ako talagang nakumbinse na ako sa paraan po ng inyong lingkod bilang isang may kapansanan na talaga pong nakakatulong din dahil sa broadcast ay yakapin ko yung layunin ng Action Dapat Party List na po. Dahil nga doon sa katulad po pinag-uusapan natin ito, yung tinatawag na pagkalat ng mga fake IDs, fake PWDs sa Pilipinas. Kung isang party list na nakausap namin noon na ang laging offer or para come-on sa sektor na may kapansanan, yung ayuda. Na ang tingin, ako mismo sabi ko sa kanila doon sa mga kasamahan ko, yung mga advocates, ano tingin nila sa atin? Wala tayong magagawang iba kundi dole out na lang. Kaya nga sabi ko sa kanila, pag ganyan, ang mga lumalapit sa inyo, huwag nyo intindihin. Kasi ang tingin sa atin ay ano lang, yung kumbaga, welfare. Di po ba? Yun ang napakasakit. Kaya nga, maski sa titulo pa lang ng mga party list na pumapalaot ngayon, natatawa ko. Ayoko na lang banggitin kasi baka sumikat pa. Isipin nyo, di ba? Yung ando na agad yung sa pangalan pa lang, talagang ang tingin sa may kapansanan, kaya panawagan ko, hindi lang po sa may kapansanan, sa lahat po ng basic sector na sabi nga po natin, na kinikilala ng gobyerno, lalo na dun sa National Anti-Poverty Commission, National Anti-Poverty Law na Republic 8425, yung nag-create po sa National Anti-Poverty Commission, ay kinikilala po talaga na disadvantage yung 14, no? Senior citizen, persons with disabilities,
women's, lahat po ng basic sector. Kaya dito po sa Action Dapat ay kita ko po yung concern sa lahat, lalo na doon sa anong gagawin nila, kalusugan, kabuhayan, kapayapaan, at yung marami po na dapat po ay naibibigay. Hindi man sa pamamagitan po ng mga nasa programa ng gobyerno, kundi po yung mga darating pang programa ng gobyerno na talagang ang binibigyan po ng importansya yung mga disadvantaged sector. Kaya may batas naman po tayo niyan, siguro sa pamamagitan po ng Action Dapat ay mas maripina or mas bigyan ang mga batas na ito na akma po doon sa ating tinatawag na basic sector. Ayun po. So, Tony, baka meron po kayo dagdag na regarding that matter po. Dadagdag lang ako because what caught my attention was yung sinabi niyo yung meron dyan mga ang gusto lang welfare type na magbibigay. Yes. I do not know where they're coming from or what basis yung ideas nila for governance, no? Pero I thought everybody would imagine that these sectors cannot be seen as PWD senior or whatever. They should be seen as Filipino citizens. Yes. It's not because they have something that they are categorized in that sector and they should be given something special para, tumahimik na kayo dyan, ha? Hindi ganun. Dapat isipin kung paano to make them productive. Yan ang duty ng gobyerno in any event, di ba? Okay, example lang, ito magpapatawa na naman ako. Kung siguro sa hindi makakita, alam ko magaling panrinig niyan. Saka kapapo. Pangkapa. Pero siguro just for imagination's purposes, ha? O di magpapagawa ako ng training para sa pandinig because that's their strength. Yes. Maybe they can be in the music industry listening to something. Yes. Diba? Or data with respect to music. Because that's their strength. Yes. We must identify their strengths and make use of them. Yes, to make It's them not- productive. Make it productive because sino bang gustong nasa bahay lang na nag-aantay ng ayuda? Wala naman. Everybody wants to be productive. And you feel good when you become productive. Yes. You deteriorate even slowly. I mean, age will not even hit you until wala ka nang ginagawa eh. Di ba? Wala na akong ginagawa. Diba? Medyo, pero dapat may ginagawa. We must always be active. And that's me. Pero I think that's also what the party is all about. Yes, sir. Tama Yan. po. Yes, sir. At yun nga, maganda yung... kasi nga po, ang kaisipan na lang, hindi lang, maski siguro po yung mga, hindi lang yung mga magpa-party list, no? Ngayon, ginagamit po. Masasabi natin ginagamit eh. Kasi nga po, ako sa tingin ko, bakit lagi ang offer nyo, kaya namin kayo bigyan ng saklay? Ang party list po, hindi lang saklay ibibigay. Sa batas po, gagawa yung gano'n, ayun na alam ko, legislative issues and agendas sa bawat sektor o na pong bansa natin. Pero yung pong pagbibigay ng wheelchair, saklay, tapos ayuda, yan po sa LGUs, may batas na po yan. Kaya hindi po ba ito? Kaya nagagawa ng mga local government units. Pero kung ang expected po natin, dahil kaya nga po natin iluluklok ang isang party list sa Kongreso ay dahil doon sa mga ayuda na yan, mga support na yan. Hindi po ang isipin natin ang mga trabaho ng representatives from the party list at sa mga district representatives ay yung tungkol sa batas na makagawa po, di ba, Tony po, ng talagang batas na aakma sa pangangailangan ng Correct. lipunan. Wala pong class legislation, di ba? Kasi ang madalas na iniisip ng ibang sektor, yung para bang may kapansanan, dapat ang massage dapat sa may
sa Bulag lang. Sabi nga namin, mismo kami sa sektor ng Kabulagan, hindi dapat ganun. Kasi lahat naman ay may lalo na ibang sektor, hindi naman lahat po sila ay may ang trabaho hindi malala. Kaya lang, ang nangyayari nga po sa blind sector, nakalamp ang aming, kumbaga yung kakayahan hanggang massage lang. Sana makita rin yun ng ating mga nanunungkulan na marami pong dapat tama yung sabi mo, Tony Buna. Pero may maganda dyan sa kaya nyo mag-massage ng babaeng sexy na pinapayagan kayo kasi bulag. Kasi bulag. Totoo yan, di ba? Marami. Kasi may choice po sila. Halimbawa, sa massage clinic ng ating mga kabulagan, ay pag pumasok po doon yung kliyente, ay ano gusto nyo po? Lalaki, babae. Kasi maraming babae din na prepare nila yung lalaki kasi hard, malakas, talagang yung massage talaga na na tama. Yeah. Ang maganda doon, bukas ang mata ninyo pag kumakapa kayo. Ganda Oo. Ito po ang gamit namin Kamay. Parang braille. Yes. Kaya yun. Pero balik po tayo doon sa... Sige. Sorry. Hindi po. Maganda po yun kasi alam nyo, yung isang programa, tulad nito, kwentuhan, kailangan po talaga may konting, di ba, para hindi naman po masyadong seryoso. At seryoso man po ang pinag-uusapan natin. Pero pwede naman makuha yun ng may ika nga po ay pampagana para mas maging mga nakikinig sa atin at nanonood ay hindi pala yung ito palang programang ito ay para sa kapakanan ng tao pero andun na rin yung entertainment. Yes. Sir, makasabat lang po. Si Sir Romel ay dating may nakakakita. Yun ang kaibahan ng dating nakakakita tapos nabulag siya. Yes. Mas masakit yun kaysa inborn. Inborn kasi wala kang nakikita ever since nasanay ka na. Siya, nakita niya muna yung kagandahan ng mga nasa paligid. Di ba? Na-imagine niya. Pero nung nabulag siya dahil sa isang aksidente, hindi siya tumigil. Di ba? Nagsumikap siya. Ngayon sa pagbulag caster, pinagpatuloy lang niya yung nakikita niya noon. Kaya nga sabi ko po, kasamang Ray, ay ang pagiging bulag ko is a blessing. Kasi po, magandang pagtanggap po yan. Kasi kung yung pagiging bulag mo ay nandun na nawalan ka na ng parang pakiramdam mo, nawalan ka na ng silbi sa lipunan, hindi po maganda. Hindi po. Kasi, kaya nga ko po niyan, yung ang kapansanan po ay dapat na pagtatawanan mo na. Kung talagang ikaw ay natanggap mo na ikaw ay na-rehab or natanggap mo na mayroong pagbabago sa buhay mo. Yes. Kasi ka po, sinasabi natin na may nagtanong sa akin, Well, nag-aaral ka pa pala. Sabi ko, bakit ka pa mag-aaral? Bulag ka na. Akala ko inilip yung moral ko para kaibigan ko eh. Mm-hmm. Pero negative yun. Pero hindi ko po tinanggap na negative yun. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, balik ko lang sa kanya, ang pag-aaral ko ngayon, hindi para sa iyo. Para sa pamilya ko, kung ano pa ang gusto ko sa buhay ko. Meron akong kaalaman na pwedeng i-share ko sa kapwa ko. Okay. Okay. Panghuling sa salita na lang po ka, Romel, para mamamaya ay iba naman yung pag-usapan natin. Yes. Opo. Okay. Yan po. At maraming salamat po sa pagtunghay niyo po sa ating Action Dapat PH podcast ngayong araw na ito. At nakasama po natin yung talagang may kaalaman tungkol sa pinag-uusapan natin, lalo sa may kapansanan, sapagkat bahagi po ito ng kanilang plataforma de gobyerno na makatulong po sa ating 14 basic sector
Kaya ang akin dapat party list ay alam ko po na isang multisectoral party list. Kaya napakaganda po, malawak ang kanyang tinutungo na matutulungan yung buong lipunan natin. With that, pasamantala po tayo magpapaalam. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, ang bulag na may kita. Romel, Bulagcaster sa Paspaco. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Okay po.